Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin, amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sa mga kapatid sa pananampalatayang Islam dito sa bayan ng Santa Rosa sa Balibago. So alhamdulillah at mapagpalang hapon po sa aming mga kababayan, mga kapatid. Alhamdulillah, ang lahat-lahat ng pagpupuri at pasasalamat, pagdadakiya, pagluluwalhati at tamang pagsamba ay nauukol lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala, ang tunay na nag-iisang Diyos na tagapaglikha. Si Allah subhanahu wa ta'ala, siya ang naglikha ng langit at ng lupa. Siya rin ang naglikha ng paraiso at naglikha ng impyerno. At wala ng iba. Tanging si Allah subhanahu wa ta'ala lamang ang siyang nakakagawa ng lahat ng mga bagay na hindi natin lubos maisip. Sapagkat siya ang tagapaglikha at hindi siya nilikha. Si Allah subhanahu wa ta'ala kailanman ay hindi maaari kaysa sa mga nilikha. Nilikha na lang ng tatlong bagay sa pamamagitan ng kanyang salita. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa maluwating Quran, "A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad." Ako ay nagpapakita kay Allah laban kay Satanas kay sulumpa. Sa ngalan ng Allah, ang pinakamayain, ang pinakamahabagin. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, sabihin mo ya Muhammad, ipagpadya, ipangalandaban mo na ako si Allah, ang tunay na nag-iisang Diyos na tagapaglikha. Hindi ako parte ng nilikha, ngunit ako ang siyang naglilikha. Ayan po si Allah subhanahu wa ta'ala, nagpapakilala na siya ang tunay na nag-iisang Diyos. Sinabi pa niya sa susunod na taata, Allahus Samad. Siya ay samad. Ang ganap, ang walang pangangailangan sa kanyang mga nilikha, bagkus lahat tayong mga nilikha ang tunay na nangangailangan kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sumasamba lang kami sa tunay na nag-iisang Diyos. Sa Diyos na hindi dumadami, sa Diyos na hindi nagpagsara. Sinabi pa niya, lam yalid walam yulad. Kailanman siya ay hindi maaaring magpaanak. At hindi rin siya maaaring ipanganak. Yan ang tunay na nag-iisang Diyos. Hindi siya nagkaanak at hindi siya maaaring ipanganak. Ayan si Allah subhanahu wa ta'ala. Walang yakun lahu kufuwan ahad. At walang anuman sa kanya ang maaaring maihalin tulad sa kanyang mga nilikha. Si Allah subhanahu wa ta'ala hindi siya maihalin tulad sa kanyang mga nilikha. Kung tayo ay may paningin, ang nakita ay may paningin, hindi pa rin siya
ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sapagkat si Allah subhanahu wa ta'ala kaya niyang makita ang lahat ng mga hindi natin nakikita. Maging sa kanyang paraiso na mayroong langgam sa impyerno na nakatungtong sa itim na bato ay kayang-kaya niyang makita mula sa paraiso hanggang sa impyerno na may langgam na kulay itim na nakatungtong sa batong itim. Kayang-kayang makita ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya yung ating paningin ay hindi katulad ng paningin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya siya ay walang katulad. Kung si Allah subhanahu wa ta'ala ay may pandinig, tayong mga nilikha ay may pandinig, hindi pa rin natin makakatulad ang dakilang Allah. Sapagkat ang ating mga pandinig ay limitado lamang. Samantalang ang Allah subhanahu wa ta'ala, ang kanyang pandinig ay abot sa lahat ng kanyang mga nilikha. Magsalita ka ng Tagalog, magsalita ka ng English, Chinese, Japanese, Korean, kayang-kaya kanyang intindihin ng sabay-sabay. Isama mo pa ang wika ng mga hayop, ng mga insekto, kaya hindi natin magiging maaring kawangis ang Diyos o kahalintulad ang Diyos, kaya hindi natin maaring maging kawangis si Allah subhanahu wa ta'ala. Si Allah subhanahu wa ta'ala ay nagpakilala na siya ang tunay na nag-iisang Diyos. Sinabi niya sa maluwalhating Quran, Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimu salali dikri. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa huling kapahayagan sa maluwalhating Quran, sa pinakamalapit niyang kahulugan sa wika natin sa Tagalog, sinabi niya, katotohanan, ako si Allah, wala nang iba pang Diyos maliban sa akin. Kaya't sambahin ninyo ako at itaguyod ninyo ang pagdarasal bilang paggunita sa akin. So subhanallah, yun ang tunay na Diyos, nagpapakilala na siya ay Diyos. Nagpapakilala na kailanman siya ay hindi maaaring ipanganak. Nagpapakilala na siya ay hindi maaaring manganak. Subhanallah. Sinong Diyos ang nakikilala ninyo na hindi nagkaanak at hindi pinanganak? Kapag ang kilala niyong Diyos ay nagkaanak, tunay na hindi yan Diyos. Yan ay Diyos-Diyosan. Yan ay nilikha sapagkat siya ay nagkaanak. Ang tunay na Diyos kailanman hindi maaaring ipanganak at kailanman hindi maaaring manganak. Yan ang Diyos. Panatilihin natin ang kanyang kaisahan. Huwag natin siyang dagdagan. Kapag siya'y nagkaanak, hindi na siya iisang Diyos. Si Allah subhanahu wa ta'ala, sinabi niya sa huling kapahayagan, Qul a'udhu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Sinabi niya, ako ang Panginoon ng sangkatauhan, malikin nas, ang tagapamahala ng sangkatauhan o ang hari ng sangkatauhan. At sinabi pa niya, ilahin nas, siya ang Diyos ng sangkatauhan. Allahu Akbar. Yan ang tunay na nag-iisang Diyos. Maging sa Biblia, mababasa natin sa Oseas 11:9, ako ay Diyos at hindi tao. Tandaan po natin mga kababayan namin, ang tunay na nag-iisang Diyos, hindi pwedeng maging tao. Hindi pwedeng magsatao. Sapagkat siya ay manlilikha, lilikhain niya lamang
ang mga bagay-bagay at ito ay mangyayari nga mula sa kanyang salita. Ganon ang Panginoon. Bakit kailangan niya magkaanak? Hindi naman siya lalaki, hindi naman siya babae, hindi naman siya bakla, hindi naman siya tomboy. Ang magkaanak ang Diyos kung wala siyang kasarian. So yun ang tunay isang si Allah subhanahu wa ta'ala hindi niya sinipingan si Bereng Maria sapat tugsising niya si Bereng Maria siya ay magiging mapakalo niyang Diyos. Tunay na mga kapatid. Tunay na mga kapatid sa pananampalatayang Islam, mga kababayan namin, tunay na si Allah subhanahu wa ta'ala, siya ang nagpadala ng mga propeta dito sa mundo. Mula kay Propeta Adan, kay Propeta Idris, kay Propeta Noah, kay Propeta Abraham, kay Propeta Solomon, kay Propeta David, kay Propeta Moises, kay Propeta Jesus. At ang panghuli ay si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala kay Jesus, Qala inni abdullahi atani al-kitaba wa jalani nabiyya wa jalani Sani bisalati wastakati madum tuhayya. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala na binigkas ni Jesus katotohanan na ako ay alipin niya ako. Nilikha niya ako bilang isang alipin, sugo lamang niya at binigyan niya ako ng kasulatan. Ano ang kasulatan na iyon? Biblia ba? Walang binigay na Biblia ang Allah kay Propeta Jesus. Sinong propeta ang binigyan ng Biblia ng Panginoon? Walang Biblia na ibinigay, ipinadala ang Diyos sa sino mang propeta. Ang ibinadalang kasulatan kay Propeta Jesus ay ang Ebanghelyo ni Jesus o ang Gospel of Jesus Christ. Kaya kaming mga Muslim, sumasamba lang kami kay Allah subhanahu wa ta'ala kung paano ang pinag-utos ni Propeta Jesus. Sapagkat si Jesus ay kumikilala lamang kay Allah. Sinabi niya, pakinggan mo Israel, ang Panginoon natin Diyos, ang Panginoon ay isa. Allahu Akbar. Kung si Jesus ay Diyos, bakit ipinapakilala niya pa na siya ay may Panginoon at sinasabi niya pa na pakinggan mo Israel, ang Panginoon nating Diyos, ang Panginoon ay isa. Kung ikaw ang Diyos, ay ipapakilala ka ba bang ibang Diyos? Subhanallah. Kung ikaw ang Diyos o anak ng Diyos, sasabihin mo ba na ikaw ay alipin lamang ng Allah? Maging sa Biblia, kung inyo lamang susuriin, sinabi ni Jesus, yung kanyang mga disipulo, Ya Rabbay, kung kami mananalangin, ano ang aming sasabihin? Ano ang winiga ni Jesus? Sinabi ni Jesus, kung kayo'y mananalangin, ito ang inyong sasabihin, Ama namin na nasa langit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Kaya si Jesus, si Propeta Jesus ang nagwika, Ama namin na nasa langit ka, sambahin ang pangalan mo. Allahu Akbar.
Kung siya ang Diyos, bakit niya pa ipapakilala siyang isang pang Diyos? Kung siya ang Diyos. Kapag siya'y naging Diyos, magiging dalawa na ang Diyos. Sabi niya, Ama namin na nasa langit ka. Kung siya ang Diyos, nasa lupa siya, tapos nasa langit yung Diyos na sinasamba niya. Sambahin ang ngalan mo. Sambahin ang pangalan ng Diyos ni Jesus. Bakit pagdating natin dito, in the name of Jesus, Amen. Subhanallah, saan natin mababasa sa Biblia na ang in the name of Jesus, Amen? Samantalang malinaw na sinasabi ni Jesus, sambahin ang pangalan ng kanyang Panginoon. Kaya kami mga Muslim, kapag kami nananalangin, sinasabi namin, Bismillahirrahmanirrahim. Sa ngalan ng Allah, ang pinakamawain, ang pinakahapin. Kaya binabanggit namin ang pangalan ng tunay na nag-iisang Diyos sapagkat sinabi ni Jesus, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Subhanallah. Mapasa amin ang kaharian mo. Ibig sabihin si Jesus, wala siyang kaharian. Samantalang ang Allah, sa kaasan niya ang kaharian, siya ang may-ari ng paraiso. At Sharia ang may karapatan na agapon ng mga makasalanang tao doon sa impyerno sapagkat si Jesus ang may siya ang may-ari ng impyerno. Kaya tandaan natin mga kababayan namin, habang hindi pa nauli, habang humihinga ka pa, habang humihinga pa tayo, kilalanin na natin ang tunay. Huwag na natin hintayin ang araw ng paghukom. Ikaw linabutan ng kamatayan, yan na ang araw ng paghukom mo. Hindi ka na makapagsisisi. Hindi ka na makakahingi ng tawad dahil nandun ka na sa libingan. Habang nabubuhay ka pa, huwag mo nang hintayin ang araw ng paghukom. Magbalik loob ka na sa tunay na nag-iisang Diyos. Pagtambalan ng Allah. Huwag mong pagtambalan ng Allah. Huwag mong pagtambalan ng Panginoon. Sapagkat ang tunay na nag-iisang Diyos ay mapagpatawad. Siya ay mawain. Siya ay mahabagin. Saan natin mababasa ang Aba Ginoong Maria? Kung ikaw ay tunay na Kristiyano, saliksikin natin. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala ka naman ng iyong anak na si Jesus. Saan natin mababasa sa Biblia ang Aba Ginoong Maria? Biruin mo, Aba Ginoong Maria. Ginawang Aba si Maria at ginawa pang Ginoo, ginawa pang lalaki. Sa baralitang Pilipino, kapag sinabing Ginoo, ito ay lalaki. Kapag ginang, ito ay babae. Pero, bakit sinabi, Aba Ginoong Maria? Ibig sabihin lalaki si Maria? Subhanallah. Suriin natin ang ating pananampalataya. Sinabi pa na, ang Panginoon Diyos ay sumasayo. Tama. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala ka naman ng iyong anak na si Jesus. Tama. Anak ni Birheng Maria si Jesus. Hindi siya anak ng Diyos. Anak siya ng tao. Ay yung susunod na talata, saan natin nang mababasa? Sinabi, Santa Maria, Ina ng Diyos. Saan nakalagay sa Biblia na si Santa Maria ay Ina ng Diyos? Isip-isip po tayo mga kababayan, habang namihinga pa tayo, habang may pagkakataon pa tayong makapagsisi, habang may pagkakataon pa tayong makapagbalik loob. Tandaan natin,
Sino man ang sumamba sa iba maliban sa Allah, wala na siyang kapakawalan kapag siya ay inabutan ng kamatayan. Allahu Akbar. Mga kababayan namin, nandito po kami hindi para tuligsain ang inyong pananampalataya, kundi para gisingin kayo sa katotohanan na ang Diyos ay iisa lamang. Sinabi ni Jesus, sambahin mo ang aking Panginoon at inyong Panginoon. Sinabi niya sa Arabic, sinabi niya sa Arabic, Bismillahirrahmanirrahim. Ayan, sinabi ni Jesus. inala. Sinabi ni Jesus sa Quran, Inna Allah Rabbi wa Rabbukum fa'buduhu siratum mustaqim. Sinabi niya, sambahin ninyo ang aking Panginoon, inyong Panginoon. Sambahin niya, ito ang ignalandas. Si Jesus mismo nagsasabi na sambahin ang kanyang Panginoon. Pero bakit dito sa mundo si Jesus ang sinamba? Subhanallah. Ibig sabihin, pinagtatambalan mo ang Allah. Pinagtatambalan mo ang tunay na Diyos. Habang may pagkakataon pa tayo, mga kababayan namin, na makapagbalik loob sa tunay na Diyos, mga kababayan, pero po kami dito mga babasahin, libre, Tagalog, madaling maumaan, hindi mahirap intindihin. Nandito kami hindi para mamalimos sa inyo, nandito kami para ipahayag, sabihin ang katotohanan ng Allah ang nag-iisang Diyos, na si Jesus ay alipin ng Allah, propeta, sugo lamang ni Allah. Hindi siya anak ng Diyos o hindi siya Diyos. Buksan natin ang Biblia. Sinabi doon sa Biblia, seek the truth and the truth shall set you free. Saliksikin ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Paano natin masasaliksik ang katotohanan kung tayo ay nagbibingi-bingihan na ang Diyos mo ay bato, na ang Diyos mo ay tiyok, subhanallah, ang Diyos mo ay kahoy na hindi makakatulong pagdating sa araw ng paghuhukom. Ang tunay na Diyos ay hindi nakikita kailanman. Bakit kailangan sumamba tayo sa mga rebulto, sa mga imahen? Sino man po sa inyo ang may katanungan patungkol sa Islam o patungkol sa inyong pananampalataya, ay maaari po kayong magtanong, malaya po kayong magtanong, at bibigyan ka namin kayo ng premyo. Magtanong lamang kayo. Hindi po kami naparito para manghingi, mamalimos sa inyo. Naparito kami para sabihin ang katotohanan na si Jesus ay isang dakilang propeta lamang ni Allah subhanahu wa ta'ala. So kapag kayo ay may katanungan, bibigyan pa namin kayo ng inyong pamasahe. So, may tanong po kayo. Inshallah. Ang ating Panginoon sa Kristo, ang siyang namamagitan sa ating lahat para tayo maligtas. Siya nagbigay ng buhay at ligo para sa ating lahat. So, ano po ang tanong nyo? Bakit siya nandito sa bumaba sa lupa? So, ano sa paningin nyo si Jesus? Diyos o anak ng Diyos? Anak ng Diyos. Anak ng Diyos. So, subhanallah. So, sagutin natin, no? Kung si Jesus ay anak ng Diyos, ang ibig mong sabihin, ang Diyos ay may kasarian? Ang Diyos, ang Panginoon, hindi ko ay hindi lalaki at hindi rin babae.
Siya ay walang kasarian. Kapag siya ay lilikha, bibigkasin niya lamang ang kun payakun at ito ay mangyayari na. Kaya yung pagkakalikha kay Jesus ay hindi sinitingan si Bering Maria para maging anak. Nilikha niya si Jesus sa pamamagitan ng salita. Kaya nga at ang Verbo ay naging Diyos. So si Jesus, siya ay nilikha. Siya anak ng Diyos. Siya ay nilikha. Yan po, mababasa po dyan. Bismillah, bismillah. Hindi, dagdagan ko lang po, tay. Dagdagan ko ba yung paliwanag? Tayo. Ano ba siya? Anak ng Diyos o Diyos? Anak to, anak. Anak, okay. Siya ay anak ng Diyos. Sa madaling sabi, yung kanyang ama ay ang Diyos. Okay. Ipinapako siya sa krus. Para ano? Matubos sa ating kasalanan. Naniniwala ba kayo na ang Diyos ay makatarungan? Okay. Makatarungan ba ang managot ng isang tao ng kasalanan sa pagkakasala ng kriminal? Bismillah. Palagay mo. Ulitin nyo nga po. Makatarungan bang managot ang isang tao sa pagkakasala ng kriminal? Ang isang tao na walang kasalanan, mananagot sa kasalanan ng isang kriminal? Hindi po. Ayun. Ang madaling sabi, naniniwala kayo na ang Diyos ay makatarungan. Ngayon, kung sinasabi mo na ang Diyos ay ibinigay sa Jesus, ipinapatay, ipinako sa krus, ibig sabihin, tinatanggap mo na ang Diyos ay hindi makatarungan. Sa palagay mo, kung si Jesus ay anak ng Diyos at ang kanyang ama ay ang Diyos, ano pa ang ama siya? Hinayaan niya yung kanyang anak na napatayin ng tao? Kapag mahal bang ama yan? Sa palagay mo? Ako. Sa akin po, sa akin sa palagay, no? Si Kristo,